Ako si Wen Chenfeng. Dati akong isang ordinaryong estudyanteng mahilig maglaro ng video games. Hanggang sa lamunin ng pulang liwanag ang kalangitan. May dumagundong na nakakasindak na sigaw mula sa ibaba. At hinila ako sa isang mas malupit na katapusan ng mundo kaysa sa laro. Nanginig ng husto ang cellphone ko. Ano yon? May abiso mula sa sistema. Nagsimula na ang survival game sa laso na bilog. Isang oras mula ngayon, unang pagsasara ng bilog. Ang mga hindi umalis ay mahahawahan at magbabago dahil sa nakakalaso na ulap. At ang oras ng pagpapadala ng paalang ito ay kalahating oras na ang nakalipas. Agad akong pumasok sa silid ng kapatid kong si Xiaoxu. Nakatagilid siya sa kama, yakap ang kanyang telepono at nanginginig. Kuya, may tao sa ibaba. May 3 taong kinagat sa ibaba. Ang boses ni Xiaoxu ay maihalong hikbi. Nais ko sanang pakalmahin siya. Biglang binangga ng isang tao ang pinto. Nakatayo sa pintuan si Jayang Baiyaw, yung buli na naghari-harian sa paaralan. Nakaulit-ulit akong pumigil sa kanya sa paaralan. Sobrang galit niya sa akin. Hawak niya ang isang duguang panghiwa ng pakwan. May nakakapangilabot ng ngiti sa kanyang mukha. Sa katapusan ng mundo, walang makakapigil sa akin, Wen Chenfeng. Palagi niyang gustong maghiganti sa akin. Hindi ko inakala na aabot siya sa puntong gusto niya akong alisin. Biglang sumakit at parang nasunog ang aking mga mata. Sa isip ko, malinaw kong nakita ang hugis ng kanyang katawan. Ito ang kapangyarihan ng Ray sa laro. Sa katapusan ng mundo, naging totoo ito. Ginamit ko ang Ray para iwasan ang kanyang mga atake. Kinuha ang bakal na tubo sa tabi ng pinto. Bumagsak ito sa kanyang braso. Hinila si Xiaoxu at nagmadaling bumaba. Biglang sumigaw si Xiaoxu. Ang kanyang katawan ay biglang naging transparent. Kakaibang kakayahan invisible. Dumating kami sa ibaba ng gusali. Muling umingay ang sistema ng babala. Ang laso na bilog ay sasakupin ang buong komunidad sa loob ng 30 minuto. Natitirang oras para sa paglikas 28 minuto. May isang puting bola ng liwanag na nakasuspinde sa tabi ng daan. Na naglalabas ng malambot na liwanag. Pinagtago ko si Xiaoxu ng maayos. Tumakbo ako para kunin ito. Narinig ang tunog ng sistema. Nakuha ang kakayahang liwanag, na-upgrade ang kakayahan sa antas 2, saklaw 10 metro. Sinusubukan kong tingnan ang saklaw ng pananaw. Ngunit wala akong makitang anino. Pati ang silweta ni Jayang Baiyaw ay biglang nawala. Siyang nasaktan ko. At sumunod sa akin. Paano siya naglaho ng ganun? May ilang itim na anino na lumitaw sa usok. Hindi ito mga zombie o tao. Kamangha-manghang bilis. Nang nagiging invisible si Xiaoxu, nakita ko pa nga ang kanyang anino na hindi tuluyang nawala, parang may itim na malambot na bagay, na nakakapit dito, na bahagyang kumikilos kasabay ng kanyang galaw. Hinila ko si Xiaoxu na nagiging visible at nagtago kami sa sulok ng convenience store. Kakatakip ko lang ng pinto. Sa labas, narinig ang malamig na tawa ni Jayang Baiyaw. Ha ha ha, akala mo makakatakas ka. Tumingin ako sa kanya. May hawak siyang isang bola ng liwanag na may kakaibang pulang ningning. Biglang umingay ang radyo ng convenience store ng nakakabinging tunog ng kuryente. Sumunod ang mekanikal at kakaibang boses. Unang antas ng misyon, mabuhay hanggang matapos ang pag-ikli ng toxic zone. Babala, ang huling manghuli ay nagising na. Ungol ng mga zombie. Hindi pa natatapos ang salita. Ang salamin ng pintuan ng convenience store ay nabasag ng malakas na puwersa. Nagsabog ang mga piraso. Isang mutant na halimaw na mas malaki kaysa sa karaniwang zombie. Ang nakaharang sa pintuan. Wala siyang mga mata. Wala ring ilong. Dumadaloy ang malagkit na dilim mula sa malaking bibig ng dugo. Ang matutulis na kuko ay kumikislap ng malamig na liwanag. At si Jayang Baiyaw ay nakatayo sa likod ng halimaw. May ngiti sa kanyang labi na puno ng interes. Bigla akong napapikit. At napansin ko ang liig ng halimaw na nagbago. Mayroon palang isa. Nakatulad ng pulang bola ng liwanag sa kamay ni Jayang Baiyaw. Isang maliit na pulang bola na pareho ang itsura. Ang itim na bagay na nakakabit sa hindi nakikitang anino ni Xiaoxu ay nagsimulang gumalaw ng matindi kasabay ng pag-ungol ng halimaw. At maging papunta sa direksyon ng mutasyong halimaw sa may pinto. Ay bahagyang hinihila. Tila may kakaibang koneksyon sa mutasyong halimaw. Halos kusa kong hinila si Xiaoxu sa likod ng estante. Kasabay nito, pinagana ko ang mata ng pagtingin. Ang estruktura ng buto at hibla ng kalamnan ng zombie. Pati na rin ang galaw nito. Ay malinang na lumitaw sa aking isipan. Ang bilis niya ay doble kaysa sa karaniwang zombie. Ang itim na malagkit sa kanyang mga kuko ay naglalabas ng matinding amoy ng pagkabulok. Naiwan ang itim na pasa sa sahig sa isang iglap. Huwag kang gumalaw dito. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas. Bumulong ako. Hinawakan ni Xiaoxu ang bakal na tubo at tumakbo palabas. Nang makita ako ng zombie, agad itong sumugod. Naglabas ito ng malalim na ungol mula sa lalamunan. Bigla itong humampas ng mga kuko sa aking dibdib. Ginamit ko ang pananaw upang hulaan ang kanyang galaw. Nakatagilid akong nakaiwas sa bakal na tubo. Bumagsak ito ng mailakas sa kanyang ulo. Isang malakas na tunog ang umabot. Sumigaw ang zombie sa sakit.
Bigla itong umikot. Itim na likido ang sumabog sa tabi ng istante. Agad na nakorosive ang plastic na balot at nagkaroon ng maliliit na butas. Naramdaman kong humigpit ang aking puso. Hindi dapat hawakan ang bagay na ito. Ganap na naiinis ang mga zombie. Lumiko ito at hinampas ang kanyang mga pangil patungo sa akin. Hindi ko na naiiwasan. Nadapuan ang aking braso ng matutulis na pangil. Agad na kumalat ang matinding sakit. Dumikit ang itim na malagkit sa aking balat. Parang may napakaraming insekto na kinakain ang laman at dugo ko. Ang pakiramdam ng pagkapaso ay kumalat sa mga ugat ko. Sa sobrang sakit, tumutulo ang malamig na pawis sa noo ko. Kuya! Narinig ko ang sigaw ni Xiaoxue. Nakangagat ako ng ngipin habang lumilingon. Nakita kong gusto niyang tumakbo palabas. Agad akong sumigaw, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit, ayos lang ako. Biglang narinig muli ang sigaw ni Xiaoxue mula sa likod na pinto. Agad akong lumingon. Sa pamamagitan ng puwang sa mga istante. Nakita kong biglang nawala ang kanyang nakatagong kapangyarihan ng walang babala. Agad siyang naging nakikita. Isang karaniwang zombie na naaakit lamang ng tunog. Ay tumatakbo patungo sa kanya. Nakabuyang-yang ang matutulis na mga ngipin. Ang mabahong amoy ay halos balutin si Xiaoxue. Napatigil siya sa takot. Nakalimutan na niyang umiwas. Punong-puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi ko na ininda ang matinding sakit sa braso. Mabilis akong tumakbo papunta sa kanya. Matindi kong itinusok ang bakal sa ulo ng zombie. Tumunog ang system notification. Napatay ang ordinaryong zombie. Nadagdagan ng 5 ang strengthening points. Kakabuntong hininga ko lang. Biglang may malamig na pakiramdam sa likod ko. Ang aking mata na nakakakita sa lahat. Agad kong nakita ang isang pamilyar na silweta. Si Jiang Baiao, nakapalibot pala siya sa likod ng convenience store. Ang hawak niyang kutsilyong pangpakwan ay iwiniwas-iwas kay Xiaoxue. Xiaoxue, tumakbo ka. Sa kritikal na sandaling ito. Isang malambot na puting liwanag. Ang tumama ng eksakto sa likod ni Jiang Baiao. Napadaing si Jiang Baiao at bumagsak sa lupa. Lumingon siya at galit na sumigaw patungo sa pinanggalingan ng puting liwanag. Sino ang duwag na nagtatago dyan sa dilim? Lumabas ka dito. Isang babae na nakasuot ng puting hoodie ang lumabas mula sa sulok. Mukha siyang nasa 20 anyos. Ang puting liwanag ay nagmumula sa kanyang mga kamay. Muling sumiklab ang puting liwanag mula sa kanyang mga kamay. Dumapo ito sa aking sugat. Ang mainit na daloy ay bumalot sa sugat. Agad na humupa ang sakit. Nagsimula na ring maghilom ang sugat. Ako si Lin Gigi. Isa ring nakaligtas. Napakabilis ng kanyang pagsasalita. Nakaalerto ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang pinto ng mga mutated na zombie. Ang aking kakayahan ay pagpapagaling. Maaaring mapagaan ang pagkabulok at mga maliit na sugat. Hindi ko kayang labanan ang ganitong uri ng mutated na nilalang. Kakaisip ko lang magpasalamat. Biglang tumunog ang system prompt. Countdown ng lason, 1-0 minuto na lang. Pakiusap, pumunta agad sa ligtas na lugar. Biglang nag-iba ang mukha ni Lin Gigi. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Kailangan nating umalis agad. Nakabangon na si Jiang Baiao sa mga sandaling ito. Matindi at malamig ang tingin niya sa aming tatlo. Mas matindi pa ang kanyang pagnanais na pumatay kaysa dati. Hindi ko inakalang may kasama pa siya. Pero wala ring silbi. Ngayon, wala ni isa sa inyong tatlo ang makakatakas. Habang sinasabi niya iyon, bumuga siya ng isang matinis na sipol. Ang mutated na zombie sa pintuan ay parang nakatanggap ng utos. Sumugod ito papunta sa amin. Agad na itinaas ni Linzeze ang kanyang kamay. Isang puting liwanag ang tumama sa nagbago na zombie. Nagtigil ang galaw ng zombie. Nagtigil ang galaw ng zombie. Pinipigilan ko ang aking ngipin. Muling pinagana ang aking mata ng pananaw. Mahigpit na tinutok ang kahinaan ng nagbago na zombie. Ang kanyang pangunahing bahagi ay nasa tiyan. Ang pinakamahinang bahagi ng depensa. Lin Gigi, tulungan mo ako. Sumigaw ako ng malakas. Hawakan mong mahigpit ang bakal na tubo. Mabilis akong umiwas papunta sa gilid ng zombie. Agad namang nakisama si Lin Gigi. Sunod-sunod na puting liwanag ang tumama sa zombie. Nainis at nataranta ang zombie dahil sa mga puting liwanag. Walang habas siyang kumakaway ng kanyang mga kuko at binabagsak ang mga estante sa paligid. Sinamantala ko ang pagkakataon. Itinusok ko ng malakas ang bakal na tubo sa kanyang tiyan. Naglabas na nakabibinging sigaw ang zombie. Mahigpit kong hinawakan ang bakal na tubo. Hanggang sa unti-unting bumagal ang kanyang mga galaw. Habang malapit nang bumagsak ang mutated na zombie, bigla siyang sumigaw ng matinis at nakakabinging sigaw. Ang pulang lason sa labas ng convenience store ay biglang nagsimulang mag-alimpuyo ng matindi. Napakaraming malabong itim na anino. Mabilis na lumalapit sa convenience store. Malinaw na tinawag sila ng sigaw na iyon. Bumagsak ang mutated na zombie. Naging itim na usok at naglaho. Isang pulang kristal na lang ang naiwan na lumulutang sa lugar. Inabot ko ito at kinuha. Tumunog ang sistema. Nakuha ang energy core ng mutated zombie. Nadagdagan ng 15 ang enhancement points. Bahagyang lumawak ang saklaw ng mata ng paningin. Mainit na agos ang pumasok mula sa palad papunta sa katawan. Mas naging malinaw ang paningin. Narinig ang galit na sigaw ni Jiang Baiao. Ang kapal ng mukha mo, pinatay mo ang alaga ko.
Hawak niya ang kutsilyo ng pakwan at muli siyang sumugod sa akin. Diretso ang talim ng kutsilyo sa aking lit. Agad nagpakawala si Lin Gigi ng puting liwanag ng pagpapagaling. Sinubukan niyang gambalain ang kilos nito. Pero mabilis na umiwas si Jayang Baiyaw sa gilid. Iniligtas ko si Xiaoxi sa likod ko. Mahigpit kong hinawakan ang bakal na tubo at hinarap siya. Ginamit ko ang mata ng pananaw para patuloy na iwasan ang nakamamatay na talim ng kutsilyo. Kakatapos lang ng laban sa mga mutated na zombie, nag-ubos ako ng maraming lakas. Unti-unti nang bumabagal ang aking mga galaw. Kailangan ni Jayang Bai na mahuli ang aking kahinaan. Ang kutsilyo ay tumama sa aking pulso. Aking instinct na hinila ang kamay ko. Nawala ang bakal na tubo at lumipad. Nakatama ang talim sa aking braso. Nag-iwan ito ng mababaw na sugat. Wen Chenfeng. Dumating na ang iyong oras. Ngumiti ng masama si Jayang Baiyaw. Muling bumagsak ang liwanag ng kutsilyo. Walang paraan upang makaiwas. Pumikit ako. Akala ko hindi na ako makakaiwas. Ngunit hindi dumating ang inaasahang sakit. Sa halip, narinig ko si Jayang Baiyaw na umuungol. Binuksan ko ang aking mga mata. Nakita kong si Jayang Baiyaw ay pinipigilan ng isang hindi nakikitang puwersa sa lupa. May malabnaw na alon ng grabidad sa paligid ng kanyang katawan. Isang matabang lalaki ang tumalon mula sa bubong ng convenience store. Ako si Zhao Li, kaibigan ni Lin Gigi. Isang may kakayahang kontrolin ang grabidad. Sumunod ka sa akin. Lumiliit na ang toxic zone. Hindi ligtas dito. Agad kong hinila si Xiaoxi. Sumunod kay Zhao Li. Patungo sa bubong ng isang gusali. Doon sina Lin Gigi at Zhao Li. Ang pansamantalang ligtas na lugar na natagpuan nila. Tumakbo patungo sa itaas na palapag. Isinara ni Zhao Li ang mabigat na pintuan ng bakal. At ginamitan ito ng mabigat na bagay upang maipagtanggol. Kami apat ay humihingal ng malalim. Ang aming mga likod ay basang-basa na ng malamig na pawis. Si Lin Gigi ay muling nagbigay sa akin ng nakapagpapagaling na puting liwanag. Ang sugat sa aking braso ay tuluyan ng gumaling. Salamat sa inyo. Tapat akong nagpasalamat kay Lin Gigi at Zhao Li. Hinawakan ni Lin Gigi ang kanyang kamay. Sa katapusan ng mundo, hindi ka makakaligtas mag-isa. Dapat tayong magtulungan. Si Zhao Li ay nagmamasid ng mabuti sa ibaba. Huwag magpabaya. Ang lalaking kumukontrol sa mga zombie ay hindi titigil. Hindi siya ang nag-iisang mapanganib na tao sa mundong ito. Katatapos lang ng kanyang sinasabi. Mula sa ibaba, narinig ang mga sigaw. Gumamit ako ng pananaw ng mata upang tingnan sa ibaba. Agad akong humigop ng malamig na hangin. Ang mga zombie sa komunidad, lahat sila ay nagtipon patungo sa itaas ng gusali. Parang may taong nagkokontrol sa kanila. Sa pananaw ng mata, lumitaw ang silweta ni Jayang Baiyaw sa ibaba. At sa tabi niya, may dalawang hindi kilalang tao na nakatayo. Isa ay matangkad, isa ay mababa. May kakaibang ngiti sa kanilang mga labi. Ang pinto ng bakal sa rooftop ay hindi magtatagal. Si Zhao Li ay pawis na pawis sa noo. Abot na niya ang kanyang limitasyon. Nag-aalala akong tumingin sa paligid. Bigla kong napansin na ang isang opisina sa malapit ay hindi natakpan ng nakalalasong uso. Mukhang ligtas ito sa ngayon. Tumakbo tayo patungo sa opisina na iyon. Itinuro ko ang direksyon ng opisina. Tumingin si Zhao Li sa aking itinuro. Sabay-sabay tayong tumakbo. Mag-ingat sa mga zombie sa paligid. Huwag hayaan na mahuli ka nila. Sige, bilisan natin. Biglang inalis ni Zhao Li ang gravity field. Naglabasan ang mga zombie mula sa loob ng gate. Hinila ko si Xiaoxi at tumakbo kami papunta sa gusali ng opisina. Sa pinakamabilis na paraan, bumaba kami sa ibang unit. May mga zombie pa rin sa ibaba na gumagalaw. Sabay kaming sumugod ni Zhao Li para magbukas ng daan. Pabilis ng pabilis ang paghinga ni Zhao Li. Ako na. Zhao Li, mauna ka na. Sumigaw ako habang tumatakbo papunta. Tinarget ko ang zombie. Sa bawat tama, sunod-sunod ang tunog ng system notification. Napatay ang ordinaryong zombie. Panandang pandagdag. Patayin ang karaniwang zombie. Pagsasanay panandang pandagdag 3. Nang malapit na kaming tumakbo sa ibaba ng opisina, biglang lumabas ang dalawang mutated na zombie mula sa tabi. Mag-ingat! Sumigaw ako. Isang zombie ang tumalon papunta sa akin. Lumiko ako at inatake siya. Agad na umiwas. Isang ibang zombie ang tumalon patungo kay Lin Gigi at Xiaoxi. Agad na naglabas si Lin Gigi ng nakapagpapagaling na puting liwanag. Nanggulo sa kanyang galaw. Sa kritikal na sandali, muli nang naging transparent ang katawan ni Xiaoxi. Ang kanyang kakayahang maging invisible ay kasama pang nawala si Lin Gigi. Hindi tumama ang zombie. Napatigil siya sa kinatatayuan. Naguguluhan siyang umiikot sa lugar. Nag-evolve ang invisibility power ni Xiaoxi. May isa pang zombie na umatake sa amin. Pinilit ni Zhao Li na mag-release ng gravity field. Nasuppress ang zombie. Agad akong lumapit at tinapos siya. Matapos maayos ito, agad tayong lilipat sa nawawalang zombie. Habang ang zombie ay naguguluhan, mahigpit na pinigilan siya ng gravitational field ni Zhao Li. Hawak ko ang bakal na tubo, at ginamit ang lahat ng lakas ko upang atakihin ang kanyang kahinaan. Ang zombie ay naging abo. Narinig ang tunog ng sistema. Pumatay ng mga mutated na zombie. Kumuha ng 15 na puntos ng pagpapalakas. Karaniwang orbi ng kakayahan 1.
Itinuro ko ang orbi sa lupa at tinawag si Xiaoxu. Bilisan mo, sumipsip ka na ng iyong kakayahan, kailangan itong patatagin pagkatapos ng ebolusyon. Inabot ni Xiaoxu ang orbi. Agad na sumanib ang puting liwanag sa kanyang katawan. Dumating ang tunog ng sistema. Ang tagong kapangyarihan ni Wen Xiaoxu ay umangat. Maaaring magdala ng isang tao sa pagiging invisible. Mas mahaba na ang tagal. Mabilis tayong tumakbo papunta sa ikalawang palapag. Isara ang pinto ng kwarto. Nagring ang system prompt sa tamang oras. Unang pagliit ng lason na bilog ay natapos na. Ang mga hindi pa nakalikas ay nilamon na ng lason. Gantimpala ng koponan. Pag sa strengthening positibo 2-0. Lumapit ako sa bintana. At sa malapit ay nakita ko ang isang pamilyar na silweta. Jayang Baiyaw. Hawak niya ang isang kakaibang bola ng lilang liwanag na nakangiti ng malamig habang nakatingin sa aming direksyon. Tila napansin ni Jayang Baiyaw ang aking tingin. Dahan-dahan niyang itinaas ang purple na bola ng liwanag. Sa sandaling lumiwanag ang purple na bola ng liwanag, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa ulo. Parang may napakaraming karayom na tumutusok sa aking mga mata. Agad na naging malabo ang aking paningin. Ang purple na bola ng liwanag na ito ay kayang kontrolin ang aking paningin na may kakayahang makita ang lahat. Saan nakuha ni Jayang Baiyaw ang ganitong kakaibang bagay? Ang dalawang estrangherong manlalaro sa likod niya ay malinaw na may kakaibang kapangyarihan din. Isang bagong panganib ang papalapit. Nabulag ang aking paningin. Ang matinding sakit sa mata ko ay halos magpabagsak sa akin. Agad akong inalalayan ni Xiaoxu. Kuya, ayos ka lang ba? May pag-aalala sa boses ni Xiaoxu. Itinaas ni Lin Gigi ang kamay. Isang sinag na nakapagpapagaling na puting liwanag ang tumama sa aking mga mata. Bahagyang humupa ang sakit. Hindi nagtagal. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok sina Jayang Baiyaw at ang tatlo. Wala na si Wen Chenfeng na may kakayahang makita ang lahat. Isa ka na lang walang silbi na tao na madaling manipulahin. Sumigaw siya sa matandang maliit. Sunugin mo ang lugar na ito. Isang bola ng apoy ang tumama sa direksyon namin. Agad na naglabas si Zhao Li ng gravitational field upang pilitin ang bola ng apoy na lumihis. Sumabog ito ng malakas. Lin Gigi, alagaan mo sila. Ako na ang bahala sa matandang mahilig sa apoy. Ginamit ni Zhao Li ang kanyang kapangyarihan sa grabidad. Isang di nakikitang puwersa ang pumigil sa kanya sa lupa. Agad sumugod ang matangkad na lalaki kay Zhao Li. Mabilis nagpakawala si Lin Gigi ng nakagagaling na puting liwanag upang gambalain ang kanyang galaw. Ngunit nagkaroon pa rin ng ilang sugat si Zhao Li. Dumugo ang mga sugat. Nawala ang bisa ng kapangyarihan sa grabidad. Nakatakas ang matanda. Agad siyang nagpatuloy sa pagpapalabas ng mga bola ng apoy. Sumabog ang mga bola ng apoy sa paligid namin. Naklining ako kay Xiaoxu. Sinubukan kong gamitin ang aking kakayahang makita ang mga bagay. Parang may mga insekto na kumagat sa mga mata ko. Namumuo ang ugat sa aking noo. Dumadaloy ang maliliit na patak ng pawis. Ang maputing tanawin sa aking paningin ay unti-unting nawawala. Pinipilit kong itakda ang posisyon at galaw ng target. Sa wakas, napilit ko itong matrigger. Xiaoxu, tulungan mo sina Zhao Li at Lin Gigi. Ako na ang bahala kay Jayang Baiyaw. Hinawakan ko ng mahigpit ang bakal na tubo. Tumakbo ako patungo kay Jayang Baiyaw. Nakipaglaban ako sa kanya. Palihim na umikot si Xiaoxu sa likod ng matandang lalaki. Habang abala siya sa pag-atake, biglang binangga ni Xiaoxu ang kanyang likod. Nawala sa balanse ang matanda. Sinamantala ni Lin Gigi ang pagkakataon. Pinatumba niya gamit ang puting liwanag. Samantala, ginamit ni Zhao Li ang gravity para supilin ang matangkad na lalaki. Nakita ito ni Jayang Baiyaw. Mas lalo pang nagwawala habang humahampas sa akin. Ang katawan ko ay nasugatan ng maraming beses. Dugo ay umaagos. Bigla siyang naging mabagal. Talagang si Zhao Li. Habang siya ay mahina, pinigilan niya ang matangkad na binata at si Jayang Baiyaw. Nahihirapan akong lumihis upang iwasan ang atake. Ang bakal na tubo ay tumama sa kanyang batok ng may malakas na hangin. Si Jayang Baiyaw ay umungol ng mahina. Ang kanyang katawan ay natumba at nahulog pasulong. Tama lang na tumama siya sa nasirang bakal na balangkas mula sa pagsabog. Ang matulis na bakal na tubo ay tumusok sa kanyang katawan. Si Jayang Baiyaw ay may dugo na umaagos mula sa kanyang bibig. Nakakatawa pa siya sa iyo. Hindi mo ako kayang patayin. Namatay na ako sa iyong komunidad ng isang beses. Ang kamatayan ay magpapalakas sa akin. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Naging usok na pulang naglaho na siya. Narinig ang tunog ng sistema. Napatay ang muling nabuhay na may kakayahan, nakakuha ng 200 na puntos ng pagpapalakas. Muling mabubuhay ang kalaban sa loob ng 5 minuto sa ligtas na lugar. Ang dalawang tao ay tumakas sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagsabog. Seryoso ang aking mukha. Ang muling pagsilang na kapangyarihan ay hindi lamang nagbalik kay Jayang Baiyaw noong unang pagkikita. Ang pisikal na lakas at kapangyarihan ay malinaw na lumakas. Sa puntong ito, isang napakalakas na ungol ang narinig mula sa pasilyo. Daan-daang mga zombie ang papalapit sa aming lokasyon. Ang kanilang target. Ito ang lugar kung saan biglang nawala si Jayang Baiyaw. Nakaipon na nakapaligid dito. Ang tanawin ay kakaiba at nakakatakot.
Natapos na ang 5 minutong countdown. Isang malalim na pulang liwanag ang sumiklab mula sa lupa. Isang anyo ang sumulpot mula sa lupa kasabay ng muling pagkabuhay ni Jayang Baiyaw. At ang mga nakapaligid na mga zombie, ang kanilang mga sigaw ay naging mas masidhi. Habang walang balak ang mga patay na tao na umatake sa atin, nakalabas tayo sa silid. Pagdating sa ibaba ng hagdang bato, nakatagpo tayo kay Jayang Baiyaw. Ang pulang itim na anino sa kanyang tabi ay unti-unting lumitaw na may matinding amoy ng dugo. At bigla itong isang mutated na patay na tao, na may taas na halos 3 metro. At ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang pulang liwanag. May mga pulang kristal na nakabaon sa katawan niya. Nakakatakot ang lakas niya sa atake at depensa. Umuwal ng malalim ang kristal na zombie. At bigla siyang sumugod sa amin. Sabay na gumamit ng kapangyarihan sina Lin Gigi at Xiao Li. Pero halos walang epekto. Pinagtanggol ko ang sarili ko gamit ang bakal na tubo. Pinukpok ko siya ng tubo sa katawan. Bigla akong naitapon. Nangangalay ang aking palad. May bahagyang sakit sa aking kamay. Ang tigas ng katawan na ito ay lampas sa aking inaasahan. Hindi kayang tumagos ng karaniwang atake. Nang makita nilang nasa panganib ako, pinalakas ni Xiao Li at Lin Gigi ang kanilang kapangyarihan. Napilitang umatras ang mga zombie ng ilang hakbang. Kami apat, matapos ang sunod-sunod na laban at pagtakbo, ay umabot na sa aming hangganan. Sa oras ng matinding panganib na ito, ang pulang skill orb na iniwan ni Jayang Baiyaw, nakakasipsip ko lang, ay tila tinatanggihan ng katawan ko. Lalo akong nanghina, at napaluhod ako sa isang tuhod. Ang pulang enerhiya ay may masamang layunin, at nakikipaglaban sa asul na enerhiya sa aking katawan. Pagkalipas ng ilang sandali, ang aking kalooban ay sa wakas ay nagtagumpay. Ang pulang enerhiya ay aking sinipsip at naging asul. Ang aking katawan ay napaligiran ng asul na liwanag. Ang enerhiyang ito ay maaaring magtipon sa isang punto. Pakiramdam ko ay maaari itong maglabas ng nakakagulat na puwersa ng pagpatay. Idinilat ko ang aking mga mata. Pinagsama ko ang enerhiya. Sinubukan kong atakihin ang lupa. Isang magaan na pagwasiwas. Nakagawa ako ng malaking butas sa lupa. Ramdam ko kung paano ito madaling bumaon sa lupa. Sumabog ang enerhiya sa ilalim ng lupa. Nagkaroon ng pagsabog mula sa loob. Matapos kong maabsorb ang enerhiyang ito, nakarecover din ang aking lakas. Nararamdaman kong ako ngayon ay hindi na isang ordinaryong tao. Lumayo kayo. Ako na ang bahala sa kanya. Tumingin sa nabiyak na lupa at sa aking matatag na ekspresyon. Nag-alinlangan si Xiaoxu sandali. Tumango. Hinila si Lin Gigi at Xiao Li papalayo. Kuya, mag-ingat ka. Nandito lang kami sa kabila, naghihintay. Si Xiaoxu ay may alalahanin at tiwala sa boses. Unti-unting lumayo. Alam niya mula pagkabata na hindi ako gagawa ng bagay na walang katiyakan. Sinubukan kong i-trigger ang pangitain ng mata. Wala nang epekto sa akin ang purple energy ball. Sa isang sulyap, nakita ko ang kahinaan ng crystal zombie. Nasa loob ng pulang kristal sa kanyang dibdib. May proteksyon mula sa panlabas na balat at ng kristal. Hindi ito madaling sirain. Sabi ni Jiang Xiao na may pang-aasa. Ayusin kita mamaya. Mukhang nagkaroon ng bagong mutasyon. Hindi ko siya pinansin. Ako ang unang umatake. Malaki ang tinaas ng aking talon at lakas ng atake. Kaya kong sirain ang panlabas na depensa ng zombie. Panandalian akong nakalamang. Mahigpit ang pagkakakunot ng noo ni Jayang Baiyaw. Inabsorb mo ang skill orb ko. Hindi ka makapaniwala na makakakuha ka ng 2 uri ng skill orb ng sabay. Tumingin ka habang mas lalo akong nagiging bihasa sa paggamit ng kapangyarihang ito. Nabahala si Jayang Bai, habang lumilitaw ang pulang at purpurang orb sa kanyang kamay. Ang 2 liwanag ay naghalo at nag-ikot. Naging enerhiya ng crystal zombie. Nasinipsip ng crystal zombie. Lalong lumaki ang kristal na zombie. Ang bigat ng presensya niya, kaya't napawisan ako ng malamig. Pagkatapos niyang sumipsip ng enerhiya, ginamit ng kristal na zombie ang laki at lakas niya. Kaya hirap akong depensahan ang sarili ko. Nahulog ako sa mga guho. Dumugo ang bibig ko. Matindi ang tinamo kong sugat. Nagsimula ring maging malabo ang aking paningin. Lumapit sa akin ang mga kristal na patay. Nararamdaman ko ang banta ng kamatayan na unti-unting lumalapit. Biglang muling umusbong ang pulang enerhiya sa aking katawan. Nagsimula nang mawalan ng kontrol ang masamang kalooban na iyon. Sa gitna ng pagkalito, isang kakaibang boses ang umuusbong. Isuko ang lahat, upang mabago ang wakas. Sa espasyo ng kamalayan, ako'y labis na nalilito. Paano na si Xiaoxu kung mamatay ako? Ano ang mangyayari sa mundong ito, wala akong pakialam. Ang tanging nais ko ay makasurvive ang kapatid kong babae. Kailangan ko ng lakas. Lakas na kayang magbago ng lahat. Kung maaari mo akong bigyan ng lakas, ibibigay ko sa iyo ang lahat ko. Dahan-dahan akong tumayo sa mga guho. Pulang kidlat ang bumabalot sa aking katawan. Ang mga mata ko ay kumikislap ng pulang liwanag ng pagpatay. Ang aking katawan ay ganap na tumanggap ng madugong enerhiya ng mga zombie. At ang aking kamalayan ay hindi na sa akin. Enerhiya na sumasabog. Pulang apoy na sumasabog mula sa balat. Nasa loob ng aking buong katawan.
Bawat pulgada ng aking mga kalamnan ay sumisigaw ng pagtaas ng lakas. Ang isip ay natitira na lamang sa magulong pagnanasa sa pagpatay. At ang tanging naiisip ko ay ang pagpatay. Punitin ang lahat ng buhay sa harapan ko. Ang malaking kristal na zombie. Sa aking mga mata, isa lamang siyang biktima na naghihintay na mapatay. Ang kanyang malalaking pangil ay may kasamang tunog ng paglipad. Ang lakas nito ay sapat upang durugin ang malalaking bato. Ngunit ang aking pulang apoy ay parang matibay na kalasag, na nagbabalik sa lahat ng kanyang atake. Ang kanyang balat ay nasusunog at naglalabas ng puting usok. Wala akong sistema, ngunit bawat atake ko ay nakamamatay. Ang pulang enerhiya ay nagtipon ng kamao at tumama sa kanya. Bawat suntok ay nag-iwan ng malalim na bitak. Ang kristal na zombie ay nagwawala at umaatake. Ngunit patuloy akong nangingibabaw. Ang kanyang depensa ay hindi kayang tumayo sa harap ng pulang apoy. Ang kristal na zombie ay humahampas na may kasamang matinis na tunog. Ang kamao ay tumama sa akin. Ngunit nagpasiklab lamang ito ng mas malalim na pagnanais na pumatay. Walang sakit na sumugod ako. Ang pulang enerhiya ay humuhuni. Pinagsama ko ang lahat ng enerhiya sa kanang kamay. Ang pulang kamay ay lumaki ng ilang pulgada. Sa tulong ng aking pagsugod, malakas kong pinagsakluban ang kanyang ulo. Ang malinis na tunog ng pagbasag ay labis na nakakasakit sa tainga. Patuloy akong lumapit. Sa wakas, pinagsama ko ang lahat ng enerhiya. Isang malakas na suntok ang tumago sa kanyang dibdib. Nagtapos ito sa kanyang sigaw. Ang katawan ng kristal na bangkay ay nanginginig. At naglaho bilang isang ulap ng itim na usok. Isang pulang lilang masamang bola ng liwanag ang dahan-dahang lumitaw. Parang may buhay na tuwid na pumasok sa aking dibdib. Isang mas malupit na enerhiya ang agad na sumiklab sa aking katawan. Ang pulang apoy ay nahalo sa kakaibang lilang tono. Lubos na lumubog ang aking kamalayan. Walang pinipiling mabangis na pagpatay. Maging ordinaryong zombie o mutated na zombie. Lahat sila'y nadudurog sa aking mga kamay. Biglang lumitaw si Jayang Baiyaw hindi kalayuan. Sandaling sumilay ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Agad akong lumitaw sa kanyang likuran. Walang pag-aalinlangang bumagsak ang aking pulang kamay na parang kutsilyo. Ang kanyang katawan ay biglang nahati sa dalawa. Dugo ay sumabog sa kanyang mukha. Ngunit ako'y walang reaksyon. Lumiko at patuloy na inaalog ang aking kamay. Mabilis, magising ka. Ang mahina na sigaw ay tumago sa kaguluhan. Dalawang malambot na braso ang biglang yumakap sa akin. Siksaya Aksu. Hindi ko namalayan, kinagat ko ang braso niyang nakayakap sa akin. Ang mainit-init na amoy ng dugo ay pumasok sa ilong ko. Ang lasa ng dugo ng kapatid ko ay parang malinaw na agos na sumira sa kalituhan. Ang matinding enerhiya ay biglang nawala ng malaki. Ang pulang apoy ay unti-unting humupa. Bigla akong natauhan. Tinitigan ko si Xia Oksuy sa aking mga bisig, maputla ang mukha at dumudugo ang braso. Isang matinding sakit ang naramdaman ko sa puso ko. May boses na mahinang tinatawag ang kanyang pangalan. Mahigpit siyang yayakap. Agad na tumakbo si Nazhaoli at Lin Gigi. Tumingin kung wala kaming masyadong pinsala. Samantalang ang mga zombie ay nahihirapan sa gulo. Tayo'y tumakbo ng buong lakas. Iwasan ang mga zombie sa daan. Nakapasok tayo sa underground parking ng ibang mall. Kakaahon ko lang ng hininga. Niyayakap ko si Xia Oksu. Nagsisimula na akong suriin ang kanyang sugat. Biglang may marinig akong mahinang mga ungol mula sa dilim. Sa liwanag ng aking cellphone, bigla kong nakita na hindi kalayuan ay may isang bunto ng itim na bagay na nag-aalab ng usok. Sa loob nito ay maraming maliliit na nilalang na gumagalaw. Biglang hindi mabilang na mga mutant na gagamba ay nagsama-sama at naging itim na likido na rumaragasa papunta sa amin. Talagang nakakadiri. Sa likod nila, isang dambuhalang mutant na gagamba ang sumira sa itim na substansya. At mabilis na gumapang papunta sa direksyon namin. May maririnig na mahihinang kaluskos mula sa lahat ng direksyon. Nakakakilabot sa pakiramdam. Ang maliit na gagamba ay nagdadala ng itim na likido. Papalapit sa atin. Kasunod nito ay isang matinis na sigaw. Isang hindi nakikitang alon ang sumalanta. Biglang sumabog ang mga emergency light sa parking lot. Napasok sa kadiliman ang paligid. Hindi maganda, mabilis na magdepensa. Agad na pinagana ni Zhaoli ang kanyang kapangyarihang gravitational. Sinusubukan na pigilan ang umaagos na malagkit na likido. Ngunit sobrang dami ng likido, umaagos. Hindi talaga mapigilan ang malalakas na alon. Ang kapangyarihang gravitational ay kayang pigilan ang kaunting bahagi lamang. Ang natitira ay patuloy na umaagos patungo sa atin. Si Zhaoli ay pinapawisan sa noo. Halos hindi gumagana ang kapangyarihan. Natakot, nag-iba ang kulay ng kanyang mukha. Trembling all over. Pinilit kong gamitin ang pulang at asul na enerhiya sa aking katawan. Nagsimula akong maglabas ng mga talim ng enerhiya. Habang umaagos ang nagangalit na madilim na likido mula sa gagamba. Nagtayo ako ng mga enerhiya na hadlang na itim-asul. Pansamantala itong humadlang. Nang malapit na kaming maikutan ng mga maliliit na gagamba. Biglang ginamit ni Lin Gigi ang kanyang buong lakas upang pasiglahin ang kakayahang magpagaling. Nagliliwanag ng malambot na puting liwanag. Ang buong underground parking lot. Upang pigilan ang maliit na gagamba na lumapit. At protektahan ang lahat. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang takpan ang bawat sulok.
Ang mga alon ng gagamba na may madilim na enerhiya ay agad na na-evaporate at nag-aapoy. Parang nasunog sa puting liwanag. Hindi na ako makalapit kahit kalahating hakbang. Tumakbo na tayo, hindi magtatagal ang paggaling mula sa liwanag. Nanginginig ang boses ni Lin Gigi. Malinaw na malaki ang naubos niyang lakas sa paggamit ng kapangyarihan. Hindi kami nag-aksaya ng oras. Tumakbo kami papunta sa labasan ng paradahan. Pero pagkarating namin sa pintuan, nakita na ang nagbago na malaking gagamba ay ginagamit ang malagkit na sapot upang harangan ang labasan. Lumiko ang nagbago na gagamba at nagpakawala ng madilim na enerhiya. Kami apat ay nakaramdam lamang ng pagkahilo at panghihina. Nawalan kami ng lakas at nanghina ang mga binti. Nahulog sa lupa na nakabalot ng maraming malagkit na sapot ng gagamba. Yung maliliit na gagamba ay umakyat sa sapot na masikip na nakadapo sa atin. Matutulis na pangil ay sumasaksak sa balat. Isang matinding sakit ang dumating. Ang malamig na lason ay biglang pumasok sa katawan na may dalang matinding enerhiya ng kadiliman. Sa loob ko, ang pulang at asul na enerhiya ay nagbanggaan ng matindi na mahirap balansehin. Sa ilalim ng matinding sakit, ang pulang enerhiya sa loob ko ay ganap na sumabog. Ang aking mga mata ay nagningning ng maliwanag na pula. Ang anyo ng zombie ay ganap na nagwala. Isang napakalakas na enerhiya ang sumiklab mula sa aking katawan. Sa bawat tingin, ang mga maliliit na gagamba ay agad na nilamon ng nag-aalab na apoy. Naging abo, nakita ng mutant na malaking gagamba, at naglabas ng galit na ungol, at sumugod. Itinaas ko ang kamay ko at pinagsama ang tatlong uri ng enerhiya, pula, asul at itim. Isang nagniningning na halo-halong alon ng enerhiya ang pinakawalan. Direkta kong tinamaan ang ulo ng malaking mutasyong gagamba. Naglabas ito ng malakas at malungkot na sigaw. Agad itong bumagsak sa lupa. Naging isang tumpok ng itim na malagkit na likido. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, ang mabagsik na enerhiya sa loob ko ay unti-unting kumalma. Nakakagulat na naging tahimik ang lahat. Nagulat akong napansin. Ang madilim na enerhiya sa laso ng gagamba ay nakapag-neutralize sa pulang enerhiya na nag-aalab sa aking katawan, na nagbigay daan upang lubos kong maabsorb ang lakas sa aking katawan at maging mas puro at matatag. Sa mga sandaling iyon, may narinig akong tunog ng mga pakpak mula sa malayo. Isang may pakpak na zombie ang sumabog mula sa itaas ng paradahan. At mabilis na lumipad patungo sa mataas na tor sa gitna ng lungsod. Ang landas na kanyang tinahak ay nag-iwan ng bahagyang pulang agos ng hangin. Sa tuktok ng mataas na tor, isang anino ng tao na may itim na balabal ang lumitaw. Matangkad ang kanyang katawan, na dahan-dahang kumakaway sa zombie na may mga pakpak. Malamang ay matagal na niyang hinihintay ang pagdating nito. Ano kaya ang kanilang pinaplano? Ginamit ko ang pulang apoy para iligtas ang lahat. Sinipsip ang kanilang madilim na enerhiya. Sabay-sabay kaming tumakbo palabas ng parking lot. Diretso kaming pumasok sa isang abandonadong gusali. Naghanap kami ng silid para magpahinga. Tuloy-tuloy na pagtakas at laban. Halos hindi na makayanan ng mga aso. Kakaupo lang namin ng hindi nagtagal. Nagsimula nang umingay ang tiyan ko. Mahinang sabi ni Xia Oksue habang hinahawakan ang tiyan. Kuya, gutom na ako. Mukhang pagod na pagod din sina Lin Gigi at Saoli. Tuyo ang mga labi. Malinaw na matagal na silang gutom. Agad kong naisip ang convenience store na nadaanan namin kanina. Bigla akong naisip ang nangyari. Bigla ang pagdating ng hinaharap. Dapat ay hindi pa nasira ang pagkain sa loob. Maghintay kayo dito. Pupunta ako sa convenience store para kumuha ng makakain. Babalik ako agad. Kuya, sasama ako sayo. Hindi pwede, masyadong delikado. Pinakaligtas kayong magkasama. Hindi ako papayag na kontrahin. Mabilis akong bumaba. Maayos ang mga istante sa convenience store. Maayos pa ang mga biskwit, mineral water at mga dilata. Mabilis kong inilagay sa bag ang mga ito. Hindi ako nag-aksaya ng kahit isang segundo. Bitbit ang mabigat na bag, agad akong bumalik. Pagkarating ko pa lang sa pintuan, nabigla ako sa loob. Sa loob ng kwarto, may isang misteryosong tao na nakasuot ng itim na trench coat na nakatayo na doon. Kalahati ng kanyang mata ay pula. Ang kalahati naman ay bughaw. Biglang nagliwanag ng pula at asul ang kanyang mga mata. Isang di nakikitang lakas ng isipan ang malakas na tumama sa utak ko. Agad na nanigas ang aking mga kamay at paa. Hindi makagalaw. Walang magawa kundi panoorin. Sina Xia Oksue, Lin Gigi at Zhao Li ay natigilan din sa kanilang kinatatayuan. Walang laman ang mga mata. Lubos na kontrolado. Sa susunod na segundo, may itim na anino sa labas ng bintana. Lumipad ang zombie at sumira ng bintana. Ang katawan niya ay naging pulang elemento ng hangin. Inabot ng elementong kuko. Hinatak sina Xia Oksue, Lin Gigi at Zhao Li. Pagkatalikod ay lilipad palabas ng bintana. Xia Oksue. Pilit akong nagpupumiglas. Ang pulang at asul na enerhiya ay nagbabanggaan sa loob ng katawan ko. Pero hindi mabasag ang mental na gapos na iyon. Ang lumilipad na zombie ay dala ang tatlo at naglaho sa labas ng bintana. Hayaan mong subukan ko ang lakas mo ngayon. Tanggalin ang mga gapos. Wala nang oras para mag-isip. Biglang sumiklab ang laban.
Pinilit kong ilabas ang sukdulan ng pulang at asul na enerhiya sa buong katawan ko. Nakipagbuno ako sa misteryosong tao. Ang kakaiba, pareho kaming may pulang at asul na enerhiya ng misteryosong tao. Parang pareho lang, pero mas malaki at dalisay ang kanyang enerhiya. Sandali lang, parang nahanap na niya ang sagot. Isang mabilis na sulyap lang. Biglang dumilim ang paningin ko. Napasuray akong umatras. Agad dumugo ang ilong ko. Pinilit kong buuin ang sinag ng enerhiya sa aking palad. Tumakbo siya patungo sa akin. Kahit na hindi siya gumalaw. Sa pamamagitan lamang ng kanyang tingin, nagawa niyang ilihis ang aking atake. Ang kanyang kapangyarihang espiritu ay parang isang malaking lambat. Lalong humihigpit. Sobrang sakit ng ulo ko. Sumasakit ang aking eardrum. Nagsimula nang maging malabo ang aking paningin. Maganda pero hindi pa sapat. Siyang humiti ng malamig, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Diretso akong nahagis. Matinding tumama sa pader. Isang matinding sakit sa dibdib. Ang pulang asul na enerhiya ay biglang naglaho. Talagang hindi ako makalaban sa kanya. Ang kapatid mong babae ay ang sisidlan na matagal ko nang hinahanap. Gusto mong iligtas siya. Kailangan mong hulihin si Jiang Xiao. Sa oras na ito, biglang nagbago ang panahon sa labas. Ang mga ulap ay nag-uumapaw na parang tinta. Mabuhos na ulan ang bumuhos. Ito ay itim na asidikong ulan. Ang mga patak ng ulan ay unti-unting nangangalawang sa semento at metal. Ang hangin ay puno ng matinding baho. Pero ang misteryosong tao ay walang kahit anong galos. Malinaw na sanay na siya sa ganitong paligid. Sa liwanag ng kidlat, nakita kong malinaw. Sa leeg ng misteryosong tao, may gumagapang din. Na itim na hibla, katulad ng nasa loob ng katawan ni Xiaoxui. At unti-unting lumilipat patungo sa aking noo. Ang misteryosong tao ay naging pulang asul na usok at sumanib sa itim na ulan. Tanging ang malamig na maasim na ulan na lang ang patuloy na bumabagsak. Ang langit ay bahagyang maliwanag na. Ang kulay abong liwanag ay dumaan sa makapal na ulap, na tumatama sa nasirang lungsod. Mas lalo pang nagbigay ng kalungkutan. Ako ay nakaupo sa gilid ng bubong. Puno ng kawalang katiyakan at pagkadismaya. Isang gabi lamang ang lumipas. Biglang dumating ang katapusan. Walang anumang paghahanda, walang anumang palatandaan. Ang dati simpleng buhay ay nagkawasak-wasak. Ngayon, kahit ang mabuhay ay naging luho na. Ang asidong ulan ay tumatama sa katawan. Sa simula, abala lang ako sa pagkalito. Matagal bago ako biglang nakabawi. Walang pakiramdam ng pagkasunog sa balat. Walang butas ang damit na nakorrupt. Hindi ko akalain na katulad ako ng misteryosong tao, na hindi apektado ng itim na asidong ulan. Ngunit may kakaibang pagkabahala sa loob. Ang pulang at asul na enerhiya ay tila nakagapos sa itim na enerhiya. Tatlong bagay ang magkakaugnay. Lahat ay dahan-dahang lumalaki ngunit malinaw. Nakatitig ako sa aking mga kamay. Isang nakakatakot na kaisipan ang sumiklab sa aking isipan. Ako ba ay tao pa rin? Habang ako'y nalilito at walang magawa, narinig ko ang malamig na tunog ng sistema sa aking isipan. Nakuha na ng Ultimate Hunter ang lalagyan. Nagsimula ng humigpit ang susunod na toxic na bilog. Panghuling sentro ng toxic na bilog ay sa City University. Natapos na ang laro. Ganap na masisipsip ang lalagyan. Nanginig ako mula ulo hanggang paa. Parang tinamaan ng kidlat. Ang misteryosong tao na may pulang asul na mga mata ay ang huling manghuli. Kinuha niya si Xiaoxu para gamitin siyang lalagyan upang sumipsip. Ano naman ang mangyayari kina Lin Gigi at Shaoli? Ano ang kanilang kahaharapin? Sinikap niyang mahuli ang lalagyan. Ano ba talaga ang layunin niya? Ano ang kahulugan ng biglaang larong ito ng survival sa ilalim ng apokaliptik na sitwasyon? Ano ang tunay na kahulugan nito? Wala nang oras para mag-isip ng mabuti. Ang pagdagsa ng pangangailangan sa puso ay agad na nalampasan ang lahat ng pagkalito. Ang sentro ng toxic na bilog ay nasa Universidad ng Lungsod. Si Jiang Baiao bilang isang muling isinilang na tao, tiyak na tutungo patungo sa sentro. Nais na mabuhay hanggang sa huli sa larong ito. Doon tiyak na naroroon din ang kanyang layunin. Kailangan kong mahuli siya. Ibigay sa misteryosong tao. Anong kinalaman niya at ng misteryosong tao sa lalagyan? Kahit na may kaunting pag-asa lang. Ililigtas ko pa rin ang kapatid ko. Dahan-dahan akong tumayo. Tiniis ko ang pagod ng katawan habang bumababa ng hagdan. Nagmadali akong pumunta sa direksyon ng City University. Nadaanan ko ang isang abandonadong construction site. Puno ng bakal at semento ang lugar ng construction. Nakakatakot ang katahimikan. Matagal na akong naglakad. Wala akong nakita ni isang anino ng zombie. Ang ganitong hindi pangkaraniwang katahimikan ay nagbigay babala sa akin. Habang nagmamasid ako sa paligid ng may pag-iingat, biglang may matinding purpurang enerhiya na sumugod mula sa likuran. Sobrang bilis na hindi ko na ito naiiwasan. Ang lila na enerhiya ay dumaan sa aking braso. Ang dugo ay humalo sa ulan at dumadaloy pababa. Ako'y natitisod at lumuhod sa lupa. Nakahawak sa lupa at lumingon. Nakita ko si Jiang Baiao na muling nabuhay na nakasuspinde sa aking likuran. Ang kanyang katawan ay naging kulay abong anyo ng zombie, na napapalibutan ng makapal na lila na enerhiya. Ang kanyang mga mata ay tila mailason, na nakatitig sa akin ng matindi, na may ngiting nakakaloko habang bumubulong ng ilang salita.
Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka. Hinawakan ko ang aking kamao. Sa kabila ng matinding sakit, sinubukan kong bumangon. Ngunit bigla kong napansin ang liig ni Jiang Xiao, na may nakabalot na pamilyar na itim na bagay. At sa ilalim ng kanyang mga mata, ay bahagyang kumikislap, ng pulang asul na liwanag na katulad ng sa huling mang-eihon. Pinipigilan ko ang matinding sakit sa aking braso, at unti-unting tumayo habang nakakagat sa aking ngipin. Ang matinding sakit sa sugat ay nagdulot ng malamig na pawis sa aking noo. Ngunit matindi pa rin ang aking pagtitig kay Jiang Baiao. Tinanong ko siya, ano ba talaga ang relasyon mo sa misteryosong taong iyon? Napatawa si Jiang Bai at sinabi, wala akong anumang relasyon sa kanya. Binigyan niya ako ng lilang enerhiya. Pinapahabol niya ako sa iyo. Gusto ko lang makipaglaro ng taguan sa iyo. Gusto kong makita kang nagpupumilit. Gusto kong makita kang walang magawa. Galit na galit ako, nanginginig ang buong katawan ko. Nais ko sanang sumugod. Ngunit siya na ang unang umatake. Sadyang maraming lilang enerhiya ang agad na umikot sa aking mga braso at binti. Mahigpit akong naipit. Hindi makagalaw. Ganyan lang ang kaya mo. Nasaan ang itsura mong parang bangkay? Siya ay ngumiti ng masama. Ang kanyang mga daliri ay nagtipon ng isang makapal na lila na alon ng enerhiya. Walang pag-aalinlangan na itinaga ito sa aking dibdib. Wala akong oras para umiwas. Naramdaman ko lamang ang matinding sakit sa aking dibdib. Nang tumingin ako pababa, isang nakakatakot na malaking butas ang tumambad sa akin. Ang dugo ay patuloy na umaagos mula sa sugat. Bigla akong nawalan ng lakas. Nanghihina ako at muntik ng matumba. Nang akala ko ay hindi ko na kaya. Ang pulang enerhiya sa aking katawan ay nag-umpisang kumilos. Isang matinding lakas ang kumalat sa aking buong katawan. Ang aking likas na instinct bilang isang zombie ay ganap na na-activate. Ang pulang apoy ay bumalot sa aking katawan. Naging zombie na naman ako. Ang sugat sa dibdib ko ay gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Ang buong katawan ko ay napuno ng kapangyarihang hindi ko pa nararanasan. Ang pagod at sakit na naramdaman ko noon ay biglang naglaho. Pinagdiinan ko ang aking kamao. Tumakbo ako papunta kay Jiang Baiao. Alon ng enerhiya, malakas na suntok. Iba't ibang enerhiya ang nagbanggaan. Sa ngayon, walang nanalo o natalo. Muling sumabog ang purple na kapangyarihan ni Jiang Baiao. Ang umaagos na purple na apoy ay bumabalot sa akin. Ako'y muling nakagapos ng isang napakalakas na puwersa. Nahulog ako mula sa himpapawid sa lupa. Ang purple na enerhiya na ito ay tila nakalaan para sa akin. Laging nakakabawas sa akin. Sa palad ni Jiang Baiao, mabilis na nagtipon ng isang napakalaking purple na bola ng enerhiya. Palakas ng palakas ang pag-alon ng enerhiya. Mukhang bibigyan niya ako ng isang nakamamatay na atake. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para bumangon. Pero napansin kong hindi ko makontrol ang katawan ko. Wala akong nagawa kundi panoorin habang papalapit sa akin ang energy ball. Sa mismong sandaling tumama sa akin ang energy ball, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Makapal na usok. Itim na kidlat ang kumakalat. Nawala ang usok. Matinding sakit ang sumaklaw sa buong katawan. Ganap na nawasak ang enerhiya sa loob ko. Hindi na ako makabangon. Nanalo ako, sa wakas, nanalo ako. Ha 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 ha. Wen Chenfeng, sa wakas ay natalo kita sa aking mga kamay. Unti-unting lumalapit sa akin si Jiang Baiao. Muling bumuo ng lilang enerhiya sa kanyang palad. Mukhang gusto niya talaga akong tuldukan. Sa loob ng espasyo ng kamalayan, dahan-dahan akong nagising. Patay na ba ako? Pakiramdam ko magaan ang buong katawan ko. Mukhang talagang patay na ako. Habang lumulubog at umaahon ang aking kamalayan, puno ng imahe ni Xia Oxui ang aking isipan. Hindi ko siya maalis sa isip ang banayad niyang pagtawag sa akin ng kuya. At bago dumating ang katapusan ng mundo, palihim niya akong binibigyan ng baon. At pinapayuhan akong maghanap ng maayos na trabaho. Lahat ng iyon ay naglalaro sa aking harapan. Parang may di nakikitang kamay na mahigpit na humahawak sa puso ko. Sobrang sakit na hindi ako makahinga. Kamusta na siya ngayon? Sinipsip na siya ng misteryosong Ultimate Hunter. Ibig bang sabihin nito ay tuluyan na siyang namatay? Maaga namatay ang mga magulang. Simula nang umalis sila, kami ng kapatid ko ay nag-iisa na lamang. Bilang nakatatandang kapatid, dapat sana ay inaalagaan ko siya. Ngunit ako, walang kakayahan at walang responsibilidad. Maghapon lang akong nagpapalipas ng oras. Naghahanap ng trabaho pero pabaya, parang 3 araw lang nagtatrabaho, 2 araw nagpapahinga. Minsan, pati upa sa bahay ay si Xia Oxui pa ang tumutulong sa akin. Paminsan-minsan, nagagalit pa ako sa kanya. Hindi talaga ako isang mabuting kuya. Hindi ko man lang naprotektahan ang pinakamalapit kong kapatid na babae. Sa huli, napunta pa siya sa panganib. At hindi ko man lang nagawang ipaglaban siya. Namatay ng ganito, walang laban. Sa walang katapusang pagkadismaya at pagsisisi. Sa ganitong walang kabuluhang espasyo ng kamalayan. Wala na akong lakas para itaas ang aking ulo. Tanging puno ng pagsisisi na lamang. Habang ako'y nalulumbay sa kawalang pag-asa. Malapit nang lamunin ako ng walang katapusang kawalang saysay. Biglang may boses na umabot sa aking tainga. Hindi mataas pero napakalinaw.
Walang kahit kaunting pakiramdam ng pagiging estranghero. Parehong-pareho sa sarili kong boses. Parang ako ang kinakausap ko. Pati ang paos at pagod sa tono, eksaktong-eksakto. Gusto mo ba ng lakas? Napahinto ako sandali. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko agad naisip ang oras. Matapos ang ilang segundo, hindi ko napigilan ang mapangiti ng mapait. Kahit nawala akong katawan sa espasyo ng kamalayan. Ramdam ko pa rin ang kapaitan sa sulok ng aking bibig. Patay na ako. Ano pang lakas ang pag-uusapan? Noong buhay pa ako, wala akong lakas para protektahan si Xiaoxu. Ngayon, patay na ako. Ano pang silbi ng paghahangad ng lakas? Wala rin, niloloko ko lang ang sarili ko. Nakakatawa talaga. Habang natatawa ako, bigla akong napaisip na may mali. Nandito ako sa loob ng aking isipan. Maliban sa sarili ko, paano magkakaroon ng iba? At ang boses na iyon ay kaparehong-kapareho ng akin. Walang kahit kaunting pagkakaiba. Hindi ito maaaring isang pagkakataon lang. Bigla akong kinabahan. Kahit hindi ko maramdaman ang aking katawan. Kusang tumindi ang aking pag-iingat. Maingat akong tumingin sa direksyon ng pinanggalingan ng boses. Isa-isa kong tinanong, sino ka ba talaga? Bakit nandito ako? At bakit pareho ang boses namin? Sa kawalang katiyakan, muling umabot ang boses na kasing anyo ko, na may bahid ng mahirap hulaan ng ngiti. Ngunit may dala ring hindi maipaliwanag na pamilyar na pakiramdam. Hindi pa rin ito sumasagot sa aking tanong. Paulit-ulit na nagtanong, gusto mo ba ng kapangyarihan? Gusto mong iligtas ang iyong kapatid na babae? Upang mapunan ang iyong mga pagsisisi. Sabihin mo lang sa akin. Kung gusto mo, habang bumabagsak ang boses, dahan-dahan sa harap ko, isang anyo na kasing hitsura ko ang lumitaw. Sa kanyang mga mata, sabik na kumikislap ang pulang asul at itim na liwanag, at perpektong umaayon sa tatlong uri ng enerhiya sa aking katawan. Ang isa pang ako ay tahimik na nakatayo, na may malamig na ekspresyon. Sa mga mata niya ay tanging isang malamig na pagwawalang bahala ang makikita. Sinasadyang pinagmamasdan ko siya. Ang suot niyang jacket, ang kanyang anyo at katawan ay eksaktong kapareho ko. Ngunit ang aura sa paligid niya ay ganap na naiiba. Sa kanya ay may mahinang pulang asul na liwanag. Ang mga alon ng enerhiya ay matatag at malakas. Ngunit hindi ko alam kung kailan. Nawala ang itim na enerhiya. Tahimik na matagal. Dahan-dahan akong nagsalita. Sino ka ba talaga? Ano ang nangyayari dito? Dahan-dahan niyang itinataas ang kamay. Ginawa niyang pula at asul ang paligid, isang kakaibang espasyo. Ako ay ikaw mula sa ibang paralel na mundo. Nanginig ang buong katawan ko. Sa isang iglap, hindi ako nakasagot. Bumalik ako sa nakaraan. Nagmamanipula sa walang katapusang mga paralel na mundo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga espesyal na kakayahan sa mga ordinaryong tao. Napipilitang ang bawat mundo ng paralel na si Wen Chenfeng ay patuloy na umuunlad, patuloy na nakikipaglaban. Pumili mula sa napakaraming bersyon ng posibilidad. Siya ay huminto sandali. Ang pulang asul na liwanag sa kanyang palad ay lalong nagniningning. Ang pulang asul na enerhiya sa iyong katawan. Ito ang aking kakayahan. Sa aking mundo, nagising ako sa pulang enerhiya ng tao na may halong zombie, at asul na enerhiya ng tao na pinahusay. Kahit na ako ang nasa tuktok ng mundo ng tao, hindi ko kayang talunin ang aking kaaway. Pagkatapos ay naghanap ako ng paraan upang masolusyonan ito. Nang nakuha ko ang nakakapag-absorb ng mga kakaibang kakayahan ng ibang nilalang pagkatapos ng paggising ng kakaibang kakayahan. At mula rito ay natagpuan at naunawaan ang kakayahang bumalik sa nakaraan. At ang kakayahang maglakbay sa mga paralel na mundo. Dito nagsimula ang paghahanap ng paraan upang talunin sila mula sa iba't ibang paralel na mundo. Anong klaseng kaaway? Anong klaseng kaaway? Agad akong nagtanong. Mga banyagang nilalang. Ang tono niya ay sa wakas nagkaroon ng kaunting pagbabago. Na may kaunting kabigatan. Yung mga alien na buhay. Matagal nang naglatag sa mundo. Sila ay kumakain ng takot at pagsisisi ng mga nilalang. Pati na rin ang kawalang pag-asa at iba pang negatibong enerhiya. Ang itim na enerhiya ang kanilang pinagkukunan ng lakas. Yung itim na gagamba na nakatagpo mo dati. Ito ay isang maliit na bahagi lamang. Tinutukan ko siya. Ano ang layunin ng mga dayuhang buhay sa pagpunta sa Earth? Mananatili siyang malamig. May kumikislap na komplikado sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya sinagot ang aking tanong. Ngayon, ang mayroon ka lamang ay posibilidad. Walang kahulugan na sabihin sa iyo ang lahat. May magpapaliwanag sa iyo ng lahat. Ibinigay ko sa iyo ang 50% ng aking enerhiya. Iyan ang pinakamarami sa lahat ng napili. Ang espasyong ito ay patuloy na magbibigay sa iyo ng enerhiya. Tandaan mo, ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay magpapalabas ng mas malalakas na posibilidad. Ang mga nilalang mula sa ibang planeta ay mas nakakatakot kaysa sa iniisip mo. Sige, oras na para magising ka. Naghihintay pa rin sa iyo si Xiaoxu. Bago ka umalis, damhin mo muna ang aking takot at kawalang magawa. Pagkatapos magsalita, itinuro niya ang likod ko. May malamig na hangin na dumampi sa likod ko. Bigla akong napalingon sa likod, tumingin sa kadiliman. Sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang napakaraming peres ng pulang mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko
Tunay na pakiramdam ng pang-aapi mula sa mga dayuhang buhay. Sa espasyo ng kamalayan, paulit-ulit kong iniisip ang posibilidad na sinasabi ng isa pang ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pulang asul na enerhiya sa walang laman na espasyo. Patuloy na nagtitipon patungo sa aking kamalayan. Malinaw kong nararamdaman, lalong tumalim ang aking kakayahan sa pagtanaw. Unti-unti, ang anyo ng espasyo ng kamalayan ay hinihila ng isang puwersa. Pabagsak papunta sa totoong mundo. Sino ang nagsabi sa'yo na patayin ang lumilipad na zombie? Galit na galit ang misteryosong tao. Iniwan ko iyon para gamitin sa pagpuwersa kay Wen Chenfeng kasama ka. Pabilisin ang kanyang ebolusyon. Ikaw, pinatay mo si Wen Chenfeng. Pati na rin ang aking mga tauhan. Akala mo ba dahil nakuha mo ang purple na enerhiya, ay maaari ka nang gumawa ng kahit anong gusto? Ang boses ni Jiang Baiyaw ay maihalong takot. Hindi mo naman sinabi na hindi pwedeng patayin si Wen Chenfeng ah. Nang bumalik, may mga flying zombie na humarang sa daan. Pinatay ko lang siya na walang pag-iisip. Paano ko ba alam na siya ay tauhan mo? Nang walang pag-aalinlangan, umisi ang misteryosong tao. Isa ka lang sa mga piyesa na inilagay ko sa mundong ito. Ngayon, patay na si Wen Chenfeng. Wala nang kahulugan ang iyong pag-iral. Sa susunod na segundo, itinaas ng misteryosong tao ang kanyang kamay. Isang makulay na pulang asul na enerhiya ang sumugod kay Jiang Baiyaw. Hindi na nakapag-ipon ng lakas si Jiang Baiyaw upang lumaban. Nagsimula na ang kanyang katawan na bumagsak. Naging isang pulang ulap ng usok na naglaho sa hangin. Sa huling sandali ng pagdapo, ang kanyang tingin ay lumampas sa misteryosong tao at tumingin sa lugar kung saan ako nakahiga. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Napansin din ng misteryosong tao ang nangyayari. Bigla siyang lumingon. Ang kanyang pulang at asul na mga mata ay tumitig sa akin. Ikaw, buhay ka pa pala. At bakit ang lakas ng enerhiya mo ngayon? Dahan-dahan akong tumayo. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Alisin mo ang maskara mo. Nahulaan ko na ang iyong pagkatao. Tahimik ang misteryosong tao ng ilang segundo. Sa wakas, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. At inalis ang maskara sa kanyang mukha. Ang mukha na iyon ay katulad ko. At ng isa pang ako sa espasyo ng kamalayan. Mukhang marami nang sinabi sa iyo ang isa pang ako mula sa ibang mundo. Ako ang kanyang kopya sa paralel na ito. Na mundo. Nagsimula ng laro ng kapangyarihan dito sa mundo. Upang makita kung anong kapangyarihan ang magigising sa iyo sa mundong ito. Huminto siya saglit. Naging seryoso ang tono niya. Ang iyong nakitang kapangyarihang pangtingin ay tila ordinaryo. Posibilidad na makita ang kahinaan ng mga alien na buhay. Ang pinakamahirap na bahagi ng mga alien na buhay ay ang pagkakaroon ng napakalakas na kakayahan sa paghilom. Kahit anong atake ang gawin mo, kayang-kaya mong durugin sila. Sa loob ng ilang sandali, muli silang makakapagtipon. At ang katawan ay babalik sa dati. Bawat atake ay parang tumama sa bulak. Walang solusyon. Wala akong pakialam sa sinasabi niya. Nagmamadali akong tanungin na saan si Xiaoxu. Nasaan si Xiaoxu? Bakit mo siya hinuli bilang lalagyan? Ano bang espesyal sa kanya? Sa lahat ng mga paralel na mundo na aking nadaanan, patay na si Xiaoxu. Patay na silang lahat. Parang sanay na siya sa ganitong kawalang pag-asa. May mga namatay sa unang alon ng mga bangkay. May mga namatay dahil sa pagdampi sa itim na enerhiya na nagdulot ng pagsabog ng katawan. At may mga naging pagkain ng mga dayuhang nilalang. Tumingin siya sa malayo. Parang pumasok sa mga guho. Nakakita ng napakaraming trahedya sa mga paralel na mundo. Nang simulan ang larong ito ng pagpili, napagtanto ko na tanging si Xiaoxu sa iyong tabi. Hindi lamang nabubuhay, kundi nakakakuha at tumatanggap ng alien na madilim na enerhiya. Ito ay sa anumang paralel na mundo. Mga bagay na hindi pa kailanman nangyari. Nakatayo lang ako roon tulala. Napaka-espesyal din. Biglang nagbago siya ng usapan. Tayo sa ibang mga paralel na mundo. Maaaring ang gising na kakayahan ay walang silbi. O kaya hindi matanggap ang madilim na enerhiya. Kahit ako, kaunti lang ang naabsorb ko. Ang magagawa ko lang ay hayaan itong umikot sa paligid ko. Bahagyang maramdaman. Ang iyong mundo. Binago mo ang lahat ng tadhana ng mga paralel na mundo. Hindi talaga mahulaan ang magiging wakas. Bigla akong natauhan. Kaya kinuha mo si Xiaoxu bilang sisidlan. Dahil gusto mong angkinin ang katawan niyang kayang tanggapin ang madilim na enerhiya. Pagsasama ng alien na madilim na enerhiya. Upang matukoy ang kahinaan ng mga alien na nilalang. Tama ba? Hindi niya itinanggi. Ibang mga paralel na mundo. Nagsikap ako ng husto. Pero hindi ko pa rin natagpuan ang paraan upang labanan ang mga alien na nilalang. Nakatitig na lang ako habang unti-unting nilalamon ang bawat mundo. Tumingin sa bawat maliit na nyebe na namamatay. Na sumasakop sa katawan ng maliit na nyebe sa mundong ito. Maaari kong maramdaman ang lakas na ito ng personal. At makahanap ng paraan upang talunin sila. Upang wakasan ang kalamidad na ito. Mamatay ba siya? Nag-alinlangan siya sandali. Ang kanyang katawan ay aking kontrolin. Ang kamalayan ay mawawala na. Nabaliw ka na. Sumisigaw ako.
Siya si Xiaoxu. Siya ang ating kapatid na babae. Kahit gaano pa karaming trahedya ang mangyari, hindi mo maaring ipagpalit ang kanyang buhay. Unti-unti akong lumalapit sa kanya. Wala akong pakialam kung ano ang mga dakilang layunin mo. Basta't mapapahanga mo si Xiaoxu. Kahit na ikaw ay ibang bersyon ko mula sa ibang mundo. Hindi kita palalampasin. Tumingin siya sa akin na puno ng galit. May kumikislap na komplikasyon sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pa rin siya umatras. Masyado kang inosente. Isang sakripisyo para kay Xiaoxu ay makakapagligtas ng napakaraming paralel na mundo at makakapigil sa lahat ng trahedya na maulit. Hindi ito sulit. Ikaw ako. Dapat mong maunawaan kung gaano kahalaga si Xiaoxu para sa akin. Sabay kaming lumingon at nakita namin sa gitna ng mga guho. Si Xiaoxu ay napapalibutan ng itim na hibla na umaabot sa kalaliman ng universo. Ang itim na enerhiya sa katawan ni Xiaoxu ay humihigop ng banyagang pinagmulan. Sa gitna ng vortex, ang itim na bitak ay dahan-dahang napupunit. Ang madilim na enerhiya ay sumasabog mula sa bitak, at unti-unting nagiging isang anyo na may maraming mata na nakasama sa katawan. Isang alien na nilalang na naglalabas ng malupit na masamang enerhiya. Bumulong ang maskadong lalaki. Sa ibang paralel na mundo, ang alien na nilalang ay kailangang maghintay hanggang ang toxic zone ay ganap na humigpit, bago lumitaw ang madilim na enerhiya sa pinakamataas na antas. Bakit ganito kaaga sa mundong ito? Pagkatapos niyang magsalita, ang itim na balahibo sa paligid ni Xiaoxu ay nagwawala at kumikilos ng mabangis. Walang laman ang mga mata, dahan-dahang umaangat ang katawan. Patungo sa alien na nilalang. Biglang sumabog ang tatlong kulay na enerhiya sa loob ni Xiaoxu. Sa isang pag-iisip, ang katawan ay lumipad sa hangin. Patungo kay Xiaoxu. Ngunit lahat ay huli na. Sa sandaling humipo ang katawan ni Xiaoxu sa alien na nilalang. Agad siyang nilamon at isinama ng alien na nilalang. Nang ako'y labis na nag-aalala at gustong sumugod at makipaglaban sa alien na nilalang, biglang nagsimulang humigpit ang itim na bitak sa langit. Sa isang iglap, ito'y tuluyang nagsara, na nag-iwan ng naglalagablab na itim na ulap, at ang alien na nilalang na nakasuspinde sa hangin. But good thing only one came. The masked man also came into the air. He raised both hands. A surge of red energy enveloped him, forming closed red alternate space, sealing me and the masked man, along with the alien life form inside. Now he can't escape. Magkaisa, kontrolin siya muna, bago natin isipin kung paano iligtas si Xiaoxu. Wala na akong oras para mag-isip. Tumalon ako. Ang dalawang kamao ay may kasamang pulang, asul at itim na enerhiya, at tumama sa alien na nilalang. Ang tunog ng banggaan ng enerhiya ay umuulit sa ibang dimensyon. Buti na lang may pinakamalakas na mundo, ang aking enerhiya ay sumusuporta. Dagdag pa ang iba't ibang kapangyarihan ng maskadong lalaki na patuloy na lumalabas. Panandalian tayong nakakuha ng kalamangan. Samantalang ako ay nag-activate ng aking kakayahang makakita sa loob. Ngunit wala akong nakuha. Tila wala siyang kahinaan. Ang ating mga kamao ay paulit-ulit na tumama sa kanyang katawan, na nagdulot ng pagkasira sa kanyang katawan. Ngunit sa susunod na segundo, ang katawan na nagkawasak ay muling nagsasama-sama at nagpapagaling sa ilalim ng itim na enerhiya, na tila mabilis na nagbabalik, na parang hindi kailanman matatalo. Ang ating enerhiya ay patuloy na naubos sa bawat atake at depensa. Naging pagod. Ngunit ang mga dayuhang nilalang ay nananatiling puno ng enerhiya. Unti-unti tayong napapahamak. Sa huli, malakas siyang sinuntok sa dibdib. Matindi siyang bumagsak sa lupa. Xiaoxu, kumusta ka na ba talaga? Buhay ka pa ba? Ganap ka na bang nawala? Habang puno ako ng pag-asa, biglang nangisay ng matindi ang dayuhang nilalang. Nagsimulang magulo ang itim na enerhiya sa paligid niya. Sa susunod na segundo, ang kanyang katawan ay biglang naglaho sa kakaibang espasyo. Isang malakas na puwersa ng paghigop ang biglang dumating. Hindi ko makontrol ang aking katawan habang hinihila ako. Nagdilim ang aking paningin. Ang buong katawan ko ay nabalot ng itim na enerhiya. Hinila niya rin ako papasok sa kanyang katawan. Lumusong ako sa kadiliman. Ito ay isang madilim na espasyo sa loob ng isang alien na nilalang. Bigla akong tumingin pataas. Si Xiaoxu. Siya ay nakabalot sa makapal na itim na enerhiya. Ngunit ang kanyang mga mata ay labis na maliwanag. Walang bakas ng pagkontrol sa kanyang mga mata. Ang itim na enerhiya sa paligid ay umaagos patungo sa kanya. Tumakbo ako papunta sa kanya upang hawakan siya. Pero pinigilan niya ako. Kuya, huwag kang lumapit. Ayos lang ako. Nakita ko ang kanyang kilay na nagkunot sa sakit. Parang hiniwa ang puso ko. Bakit ka nagkakaganyan? Ano ba talaga ang pinagdaanan mo? Pinilit bumiti si Xiaoxu. Sa sandaling inabsorb ito, maraming impormasyon tungkol dito ang pumasok sa isip ko. Matagal nang alam ng mga dayuhang nilalang na ikaw ang magiging pinakamalaking banta sa mundong ito para sa kanila. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi kanila direktang magawang saktan mula sa malayo.
Kaya bago pa magsimula ang larong ito ng lason, palihim nilang binago ang katawan ko. Hayaan mo akong makatanggap ng higit pang kanilang madilim na enerhiya. Nais nilang gamitin ako upang dumating sa mundong ito ng maaga. Upang malutas ka bago ka umunlad sa antas na makakapagbigay ng banta sa kanila. Ngunit hindi nila inasahan. Ang laro na sinimulan ng lalaking may maskara ay nagbigay daan sa akin upang sumipsip ng asul na enerhiya. Tumigil siya sandali. May lumabas na kaunting itim na dugo sa kanyang labi. Ang asul na enerhiyang ito ay hindi lubusang magkasundo sa kanilang itim na enerhiya. Kaya nagagawa kong sumipsip ng madilim na enerhiya. Ngunit hindi nila ako ganap na makontrol. Ngayon, ang madilim na enerhiyang nasipsip ko ay mas marami na kaysa sa banyagang nilalang na ito. Pansamantala kong nakontrol ang kanyang katawan. Kaya ginawa ko ang lahat ng paraan para madala ka rito. Gusto kitang makita sa huling pagkakataon. Pero pakiramdam ko hindi ko kayang tumigil. At hindi ko rin kayang tiisin ang ganitong kalaking enerhiya. Parang sasabog na ang katawan ko. Pasensya ka na, kuya, nadamay ka pa sa panganib. Nakita ko kung paano siya pahirapan ng itim na uso. Agad akong nilamon ng pagsisisi at panghihinayang. Habang hindi ko alam ang gagawin ko, biglang may lumitaw na imahe sa isip ko. Noon, nakuha ko na ang mga madidilim na enerhiya. Marahil kaya kong kunin ang mga madidilim na enerhiya para iligtas si Xiaoxu. Walang pag-aalinlangan. Humigop ako ng malalim na hangin. Inabot ko ang kamay ko kay Xiaoxu. Walang anuman, Xiaoxu. Maniwala ka, kaya kitang iligtas. Pagkatapos kong magsalita, ginamit ko ang lahat ng aking lakas. Ako mismo ang humila ng itim na enerhiya mula kay Xiaoxu. At sa paligid niya papunta sa loob ng aking katawan. Sa loob ng kakaibang espasyo. Walang anumang galaw ang katawan ng dayuhang nilalang. Puno ng pagkalito ang mukha ng lalaking may maskara. Patuloy na naglalakad. Ano nang nangyayari? Ano bang nangyari sa loob na nagdulot ng ganitong enerhiya? Bakit ganito kakakaiba? Bawat segundo ay lumilipas. Ang katawan ng alien na nilalang ay dahan-dahang nagwawasak. Sa huli, tuluyan na itong nawala sa ibang espasyo. Doon sa lugar kung saan siya nawala, may lumabas na puwang sa espasyo. Unti-unti akong lumalabas mula sa loob. Mahigpit na nakahawak sa itim na pira-pirasong kristal. Agad na tumakbo ang lalaking may maskara. Punong-puno ng pag-aalala at pagdududa ang kanyang mga mata. Wen Chenfeng. Nasaan si Xiaoxu? Nasaan ang alien na nilalang? Ano ang nasa kamay mo? Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay. Tinitigan ko ang itim na basag na kristal sa aking palad. Malamig ang aking mga mata. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para maabsorb ang huling bakas ng itim na enerhiya. Hindi lang hindi gumaling si Xiaoxu. Lalo pa siyang nanghina. Kahit sa ganitong kalagayan. Pinilit pa rin niyang umiti ng banayad. Walang anuman, kuya. Lumalakas ang boses niya. Sa wakas, hindi na ako magdurusa sa madilim na enerhiya. Hindi mo na kailangang mag-alala para sa akin. Huwag kang umalis sa akin, kapatid. Ako ang hindi nakapagprotekta sa iyo. Sumisigaw ako. Ang mga luha ay bumuhos ng walang kontrol. Kasalanan ko lahat ito. Hindi kita naprotektahan, kapatid. Marahan siyang umiling. Hindi kita sinisisi, kuya. Masaya na ako nakasama pa rin kita hanggang sa huli. Dapat mabuhay ka ng maayos mula ngayon. Pagkasabi niya nito, nananatili ang ngiti niya sa kanyang mukha. Ang anyo ay naging walang katapusang maliliit na liwanag, na naglalaho sa madilim na espasyong ito. Kapatid na babae, ako'y nakaluhod sa lupa. Ang walang hanggan na galit ay bumabalot sa akin. Akala ko'y mananatili ako sa espasyong ito. Kasama si Xiaoxu. Hinding-hindi nalalabas. Isang itim na kristal ang dahan-dahang bumagsak sa harapan ko. Aking inabot ang kamay ko ng walang isip. Hawak ko ang itim na kristal sa aking palad. Sa isang iglap, ang itim na enerhiya sa aking katawan ay tumugon sa kristal. Sangkaterbang impormasyon ang bumuhos sa aking isipan. Ang kristal na ito ay ang pangunahing sentro ng buhay ng dayuhang nilalang na ito. Ito rin ang kanyang kahinaan. May isang matinding desisyon na lumipas sa aking isipan. Nagtipon ang enerhiya sa aking palad. Nabasag ang itim na kristal. Sa sandaling nabasag ang kristal, nagsimulang bumagsak ang buong ibang espasyo. Isang bitak ang lumitaw. Ang hangin mula sa pagbagsak ng espasyo ay humampas papalapit. Itinulak ako patungo sa bitak. Nagsusumikap akong humarap pabalik, ngunit hindi ko makontrol ang aking katawan. Sa wakas, lumabas ako sa kakaibang espasyo. Wala akong emosyon. Isang simpleng paliwanag sa lahat ng nangyari. Bakit dati, anuman ang gawin naming atake? Ang mga nilalang mula sa ibang planeta ay kayang muling bumuo ng walang hanggan. Iyon ay dahil ang kanilang buhay ay hindi talaga nasa katawan nila, kundi nasa sarili nilang natatanging ibang espasyo. Ang itim na kristal na core sa loob nun, ang siyang tunay nilang buhay. Pero, hindi lahat ng dayuhang nilalang ay kayang buksan ang sarili nilang espasyo. Hindi pa rin natin sila madaling mapapatay. Wala pa ring tunay na pag-unlad sa paglipol sa kanila. Sa panlabas, ako'y tahimik na walang kahit anong alon. Ngunit ang galit sa aking kalooban ay matagal nang naging matindi. Sa sandaling umabot sa rurok ang galit na ito, bigla akong nakaramdam ng kakaibang sensasyon sa aking mga mata.
Ang aking kakayahang makita ay umabot na sa sukdulang anyo. Hindi lamang ito nakikita ang mga karaniwang bagay, kundi kaya rin itong tumago sa lahat ng hadlang ng espasyo. Malinaw kong nakikita ang mga anyo ng mas mataas na dimensyon. Hinahanap ang mga dating hindi nakikita na mga landas ng madilim na enerhiya. Tumatawid sa malalayong distansya. Sa sandaling ito, ang anyo ng madilim na planeta ay malinaw na nakikita sa aking harapan. Matapos ang simpleng pag-uusap, dahan-dahang itinaas ng lalaking may maskara ang kanyang kamay. Ang dulo ng kanyang daliri ay dumaan sa walang hangin. Ako mula sa pinakamalakas na mundo ay dahan-dahang lumabas mula sa bitak. Nakatutok ang mga mata mo sa akin. Malungkot ka pa rin ba dahil kay Xiaoxu? Isang simpleng salita lang, agad nitong winasak ang pilit kong katahimikan. Muling bumagsak ang mga luha sa aking mga mata. Ang pinakamalakas sa mundo ay lumapit sa akin. Mukhang nakalimutan mong kaya kong ibalik ang oras. Bigla akong napatingala. Anong sabi mo? Galing ako sa hinaharap. Matagal ko nang nakita ang katapusan ng mundo dahil sa pagpatay ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Nakita ko rin sa napakaraming paralel na mundo. Ang trahedya ninyong dalawa ni Xiaoxu. Dahan-dahan siyang nagsalita. Inutusan ko ang aking mga kopya na simulan ang pagsubok sa pagpili ng may kakaibang kakayahan. Hindi para puksain ang sangkatauhan. At hindi rin kayang baguhin ang lahat ng paralel na mundo. Kundi para sa pag-asang sa milyon-milyong paralel na universo, ay may isang mundo na magkakaroon ng magandang katapusan. Sa lahat ng paralel na mundo, tanging sa iyo lang may magandang wakas. Pero pakiramdam ko, sulit pa rin. Pagkabigkas ng mga salita, sumabog ang enerhiya ng oras at espasyo. Nagsimulang magbaluktot at umatras ang mga tanawin sa paligid. Sa isang iglap, bumalik na kami sa katapusan ng mundo. Bago magsimula ang laro, sa pamilyar na inuupahang bahay, agad akong tumawag kay Xiaoxu. Nalaman kong wala siyang pagbabago mula noong nangyari ang lahat. Naramdaman kong mas kampante ako. Ngayon alam na natin ang kahinaan ng mga dayuhang nilalang. Ngunit masyadong mahirap na talunin ang isa-isa. Mas mabuti pang pagsamahin ang lahat ng aking lakas at ipasok ito sa iyong katawan. Sa pamamagitan ng iyong nagising na sukdulang pananaw. Sabayan ang pagbubukas ng lahat ng katutubong alternatibong espasyo ng mga dayuhang buhay. At hilahin ang kanilang lahat ng madilim na enerhiya. At mula rito, lumikha ako ng isang ganap na bagong nakasarang espasyo para sa imbakan. Sa ganitong paraan, hindi lamang sila makakapagbigay ng banta sa mundo. Ang nakaimbak na enerhiya ay makakapagpigil din sa mga hinaharap na hindi kilalang krisis. Lumakad sa kabila ng kawalang sigla. Dumating kami sa madilim na planeta. Itinaas ko ang aking kamay bilang pinakamalakas sa mundo. Isang napakalakas na puwersa. Patuloy na dumadaloy sa loob ng aking katawan. Ang aking katawan ay agad na binalot ng enerhiya. Ultimong pananaw. Buong lakas na pagsabog ng kakaibang kapangyarihan. Hindi mabilang na mga nakatagong orihinal na espasyo sa kawalan. Ay malinaw na nakikita. Sa bawat espasyo ay may isang madilim na kristal na core. Gawin mo na, isasara ko ang aking mga mata. Gamitin ang lahat ng lakas sa loob. Ihuhugot ang madilim na enerhiya mula rito ng tuloy-tuloy. Patungo sa pinakamalakas na bersyon ko. Sa bagong espasyo na aking nilikha. Ang buong dayuhang planeta ay malakas na nanginginig. Sobrang sumisigaw ang walang katapusang mga nilalang mula sa ibang mundo. Natapos na ang pag-alis. Lahat ng itim na kristal ay nawasak ko na. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting naglalaho. Sa huli, naging wala na sila. Ang buong banyagang planeta ay ganap na walang buhay. Nakatagilid na ang alikabok. Unti-unti nang bumabalik ang buhay sa karaniwan. Pinaabot ko ang aking balikat bilang pinakamalakas sa mundo. Iwan mo na sa akin ang natitira. Limitado ang buhay ng tao. At marami pang banta sa universo. Sa limitadong buhay na ito, marami pa akong dapat gawin. Tumango ako. Habang pinapanood ang kanyang anyo na unti-unting nawawala sa puwang oras. Alam kong marami pang mga misteryo ang hindi pa nalulutas. Mga banta sa universo na hindi pa natutuklasan. Darating ba sa isang araw sa hinaharap?